So, yan, good evening na po, good afternoon, good evening mga kababayan, ma'am sir. So, this is Jam, the Filipino channel po ang inyong pong lingkod. Dito tayo ngayon sa Tracy Martires, Cavite. At hindi natin na may hinatid tayo dito galing doon sa may Quezon City, doon sa may bandang Trinoma. Unfortunately, hindi pumayag na mag-film tayo na kahit na hindi naman sila ang ating content. Kalsada naman po yung ating content, pero respeto po sa kanila sapagkat sakay natin sila. Siguro ini-expect nila na kasama sila sa ating vlog, sa ating content, which is hindi naman sila kasama talaga. Tayo ay nagko-content, gumagawa ng video sa kalsada lang po. So yan, para sa respeto sa kanila, so hindi tayo nag-record. So ayan, dinelete natin yun, yung nauna. May mga nauna pa tayong biyahe. Unfortunately, sa pag-delete natin ng video kanina, ina-delete natin lahat. So walang natira. So ito na yung first video natin for today. Tuloy po. So ayan, wala tayong magagawa. Na-delete eh. So ito na po yun. Wala tayong dala-dalang mission. Pero pauwi tayo ng yan. Pa-Mall of Asia muna tayo. Palapit sa may Pasay po. So nag-set na tayo. Magkakabitix na lang. So wala tayong magagawa. Kailangan mamuhunan sa pag-uwi. Okay po, so magbabalik po tayo. I mean, hindi na tayo magbabalik na tayo doon sa may Pasay, sa may Mall of Asia. So yan, hindi natin ikakat ito para naman mayroon tayo nga i-share sa inyo. So Tracy Martires po tayo ngayon at papunta sa may SM MOA. Okay po, so yan. Liban lang kung may makuha po tayo dito. So puputulin natin yan at gagawin natin ng separate video. So wala pa naman. So ayan, wala. Magtutuloy-tuloy na po tayo. Okay po. Hindi din kasi tayo nakagawa talaga din kaninang maaga. Actually 2:30 FM na tama, 2:30 tama, 2:30 na po tayo nag-start kanina. Pagkagaling sa church. So nagsimba muna kasi. Saka tayo ayun lumabas. At before itong pangkabiti natin is nakatatlo. 1, 2. No, yung Cavite natin is pangatlo pala. So pangatlo pa lang pala ito. Magmula doon sa Vertis sa may tabi ng Trinoma po yan. Vertis North pala, doon sa may Quezon City po yan sila nanggaling. So wala na, hindi na sila kasama sa ating circular, yung ating yung sinishare na kalsada, yung daanan ay hindi na yun kasama. Ikinikwento lang natin, sayang sana sapagkat mahaba ang biyahe yun, lalo't nag skyway tayo. Sayang na sayang. So meron kasing iba na masyado sigurong privado yung kanilang mga pagkatao. So kahit na hindi sila yung content is ano na sila, takot, hindi ko alam. So wala namang mga napagkwentuhan. Sila naman ay natutulog habang nagbiyahe. So wala naman tayong video sa loob, nasa labas lang naman. So ganyan, pinaka dashcam lang natin yan. So naka-record yung biyahe. So ewan ko ba. So yun, well, privacy nila yon at karapatan nila yon. Hindi naman kasi pare-parehas ang tao. Hindi lahat vlogger, hindi lahat content creator na
bandang Ibuyang yang nakalantad yung aming mga pagkatao or personalidad dyan sa madla sa inyo. Napapanood niyo po kami. So hindi naman kasi pare-parehas ang tao. Meron yung talagang pang pribado lang po talaga sila. So unawain at intindihan at irespeto natin lahat ng mga pananaw sa buhay, at lalong-lalo na sila na ayaw nga ay lalo talaga na sila yung ating irespeto, sapagkat siyempre privacy nila yon, buhay nila yon, at mo pakikialaman, di ba? Okay po, so yan, hindi na ako magsasalita. So Tracy Martires pa rin ito, at hindi ko naman alam kung well, itong dinadaanan natin ito is sandali lang po hirapan na kasi ako magbasa pagka ganitong gabi. Kaya naman, kaso nga lang minsan siyempre kailangan tumingin sa kalsada. Minsan po sa kalsada pagka maraming mga tumatawid, mga sasakyan, ang daming nagsusurf kasi dyan ng biglaan, so mahirap na, di ba? So sa may ang binabaybay natin itong kalsadang ating dinadaanan ngayon, ating binabaybay ay ito nga po ay Tracy Martires Tanza Tracy Martires Road. Itong daanan na ito. So mamaya pag magra-ride tayo, so sasabihin natin sa inyo kung ano po yung ating lilikuan. So may baon tayong kape dyan saka sakaling antukin, sapagkat hindi nga tayo kasi nakapag hanap buhay ng maaga, kaya isasagad-sagad natin ngayon hanggang kaya. So para lumakas o tumatag yung ating resistensya o yung ating mata, manatiling gising, kailangan natin ng kape. Hindi ito advisable hindi ko ina-advise. Opinion ko lang, at sa sarili ko lang na ganun din yun. Yung iba yung energy drink para hindi antukin, so may caffeine din. So parehas lang sa kape. O kape, kung gusto mo lang talaga di kape pangmasa, lalo na sa mga matatanda, hindi po pwedeng walang kape lalo na paggising sa umaga. So ganyan, hindi actually halos lahat ng Pilipino yan dyan talaga yung kape, talaga kape. Hindi naman lahat, pero sinabi ko nga halos lahat na Pilipino kape talaga. Ako man, hindi naman ako ngayon lang, paminsan-minsan din lang ako nagkakape kapag magustuhan lang, at kapag gusto lang, paminsan-minsan lang, mga isang beses lang, or ganyan, mga isang beses lang siguro sa isang oras. Hindi po, joke lang. Minsan isang beses isang araw, isang beses isang linggo, minsan talaga wala. Kasi syempre may tayo dati health conscious din tayo dati. During our time sa Saudi Arabia, so doon kasi sulduhan pa tayo doon, at ang inuubos lang natin kung ano yung tamang oras lang ng trabaho. So pagka wala ng trabaho, uwi na ng bahay, at pagka walang overtime, so maiksi lang yung oras. So yun lang talaga yung oras. Ito kasi magkaiba pagka nagtatrabaho ka as swelduhan kaysa ganito, dahil ito sarili mo ang oras mo. At kung gusto mo ng medyo kumita ka ng medyo malaki, habaan mo oras mo. So syempre gusto natin yung ganon. Kaya minsan uubusan tayo ng oras. So yung
pahinga na lang natin is yung tulog na lang talaga. Pagdating ng bahay, actually talagang kulang-kulang tayo sa tulog. Yan ang buong katotohanan dyan. Sa katulad nating mga ganitong uri ng hanap buhay, bibihira po yung dire-diretso ang tulog or kompleto ang tulog. Talagang halos lahat po sa amin talaga ay kulang-kulang po ang tulog, lalo na mga pamilyadong katulad ko po, katulad natin. Well, yung mga pabanjing-banjing na siguro, yung mga binata. Well, hindi lahat ng binata pabanjing-banjing sapagkat medyo matagal din akong namuhay ng binata, pero pagka naghanap buhay po ako ay hindi talagang sagaran din. Ang pinakaiba nga yung tayo ay asa Saudi pa nga at nasa company. So yun, medyo health conscious pa tayo sa mga pagkakataon at panahong iyon na tayo andon. So yun, araw-araw po yung ating exercise doon. So para mapanatiling healthy nga at healthy living, minsan low carb. So hindi tayo laging nagkakarne. Madalas yung gulay na ating inuulam at minsan isda, ganun, mapalitan, at minsan talaga zero rice po tayo at talagang paunti-unti lang, may sukat lang po yung ating kinakain. So sumusunod tayo sa tamang sukat na ayon sa mga napag-aaralan. So sumusunod din tayo sa mga suggestion nga, anong tawag doon, sa dietary table na sinasabi. So sumusunod tayo doon at araw-araw yung exercise natin. Yun ang pinaka-best doon, yung araw-araw na exercise, sapagkat nabuburn yung mga calories na ating ini-intake. At kapag nabuburn yun, syempre maganda yung circulation ng dugo. Hindi nagbi-build yung mga fat, hindi nabubuo, so tama, hindi nabubuo. So medyo maganda yung circulation ng dugo. So daming kainan dito, parang gusto kong kumain pero wag muna. At pag uwi naman natin ng bahay ay mayroon naman tayong madadatnan doon. Okay po, so yan, mananahimik na muna tayo. Yun nga, kumpara nga sa trabaho nga natin na sinasabi ko. So doon nga sa Saudi kasi talagang actually hindi lang isang beses, umagat hapon ang exercise po natin doon. Nagigising tayo ng alas 4. Nakasanayan na natin na matagal yan, alas 4 gising natin. Sa dating company ko nga, Saudi pa rin, minsan alas 2. Kasi syempre minsan talaga wala na, hindi ka nadarami ng antok. dahil sa yun, syempre may oras-oras lang. Minsan kasi pagka kahit na sa trabaho at dati din po kasi akong driver na, alam niyo, mas ano po yung mas hindi naman sa lahat, pero mas magaan po kasi yung buhay driver kaysa sa opisina. So maghahawak ka ng tao kaysa yung ikaw lang yung nagda-drive lang. So dati din akong nag-driver lang. So yun, nararanasan ko yung gano'n na kapag walang tawag, matutulog lang kami sa sasakyan niya, nag-aantay ng tawag. Mostly gano'n. So yan, hanggang sa minsan maghapon po tutulog lang po kami, walang tawag. So yan, uuwi na, tapos na yung duty, natutulog kasi wala ka rin tutulog sa gabi. Minsan nod ka na lang, kaya nga may TFC may TFC dati nung ano pa. Kaso nung hindi na rin kami tuloy-tuloy sa TFC. Pero matagal ang TFC subscribers sa Saudi. TFC subscribers po ako dun. Nakalimutan ko na yung binabayad ko. 87 yata. Real. Kalimutan ko na.
Basta, sa akong TFC subscribers, ala, no entry dito. Pinaparite tayo pero no entry nakalagay. One way exit only. Okay. Exit only pala yan. Okay. In 600 meters, turn right. Okay. Okay, yan. Ayun nga, yung sinasabi ko nga. Tapos, yun nga, napupunta lagi sa exercise. Pero kapag nagkaroon naman ng trabaho, ay grabe din naman. Minsan 24 hours diretso yung trabaho na yan. Pagka ano talaga, tapos matutulog ka lang minsan 2 hours lang, 3 hours. Yan, may tawag na ulit. So rescue na naman kami sa kabilang site na naman yun. Hindi pa naman agad-agad magtatrabaho doon, pero syempre minsan nag 24 hours ka na nga, agad-agad ano ka lang, magluto ka lang or magkuha ka lang ng babaunin mo, pupuntahin ka na sa ibang site, nag 24 hours ka na nun. So magta-travel ka pa ng mga 2 oras doon sa kabilang site. So hindi naman, ang trabaho naman mag-uumpisa hapon. Halimbawa nag 24 hours kami, natatapos kami yan mga alas 6 na, alas 7 ng umaga. Tatakmuhan pa kami niyan sa kabilang site. So hapon sila magsusimula doon. So ang gagawin, pagdating namin doon, papahingahin kami. Siyempre sa sasakyan. Siyempre iba din sa sa kama talaga. Meron naman, may mga kama din doon. So nga lang, siyempre iba din yung sarili mong kasi hindi namin accommodation doon, hindi namin bahay doon. So kami ng mga kasama ko, kasi grupo-grupo kami yun, pinipili na lang namin matulog na lang sa kanya-kanyang sasakyan. So matraffic dito. Mali yata yung natin bakit ang traffic? Pulang-pulo ayun nga, matutulog kami. So kakatulog ka mga 3 hours, pero hindi dire-diretso yun. Lalo't nabigyan yung mga swerte, kasi minsan palakasan din yan sa yung mga magaling sumipsip, sabi nga nila. Pero hindi naman siguro lahat yan, pero totoo yun. Magaling sumipsip at sila yung ako, share lang to, share lang to dahil totoo naman. Marami-rami din kami hindi nabigyan kasi ng walang aircon. Ang init-init ng Saudi. So matutulog kami doon sa sasakyan. Naka-open lang yung bintana. Mahangin naman doon. Ang fairness talaga, kapag in-open mo yung bintana, malamig. Kasi yung ng hangin, malakas yung simoy ng hangin. Mainit yung simoy ng hangin. Ang lang doon, kaya maganda, sabi ko nga, siyempre, pagka napawisan ka, siyempre, another yun, sa ganda sa katawan, di ba? Pinawisan ka. Kaysa siyang naka-aircon, hindi rin maganda kasi pinawisan ka. Kapag ka napawisan ka na kasi, nainit, na, tapos nahanginan ka, kahit medyo mainit yung hangin, malamig na yun sa patak sa katawan. So, yun ang maganda doon. Kaya nga pagka nasa site kami, ayaw ko din pupunta sa aircon. Hindi. Mas manghihina kayo. Pupunta ako sa aircon pag talagang wala ng trabaho, matutulog na. Kasi pangit yun. Pupunta ka sa aircon, tapos mamaya lalabas ka. Walang aircon yung sasakyan nga. Masisira katawan, kakasakit ka lalo. So yun, ganun ang cycle ng aking aming mga ginagawa doon. Share lang yan,
Dati yon. And then nung ano naman eh syempre na ano din tayo. Trabaho tayo sa opisina. Ah, trabaho tayo as operation in charge. Supervisor, coordinator. So, yun. Kaya nga sinabi ko nga na mas mainam at masarap talaga pa rin yung driver lang. Walang ibang responsibilidad pagdadrive lang. Mas magaan sa buhay. Mas magaan sa wala kang iisipin eh. Antayin mo lang yung order eh. Diba ba to sa'yo? Wala. Pagkatapos mo yun, anong iisipin mo? Wala na. Tapos na. Eh kapag ka naghawak ka na ng tao, may project ka ng hawak, may hinahawakan ka ng other responsibilidad. Tulad ko, may mahawak ako site. Ang hirap. Talagang yung stress andon. Kasi iba't iba yung daing na maririnig mo. Bukod pa doon bukod sa taong hawak mo, yung din, mga sasakyan, mga equipments, kasali yun sa responsibilidad mo. Sira ng tao, sira ng sasakyan or equipments, sa'yo yun, responsibilidad mo yun. Sira ng sasakyan, sira ng tao, ipapaayos mo yun. Hindi ka mag-apaayos, may workshop na, pero ikaw ang gagawa ng request para ayusin yun. At ipa-follow up mo yun. So, napakarami, libo-libo mga yan. So, yun. So, stress. Kaya nga, sabi ko nga, kung kumpara sa oo, naka-aircon ka pag nasa opisina ka. Pero sa aming mga trabaho kasi, opisina at labas kami. Hindi kami yung babad lang sa opisina, hindi. Kahit na encoder ako, data entry ako, admin ako dati, and at the same time coordinator and supervisor ako. So operation in charge din ako. So lumalabas din ako sa site kasi ayoko yung binabatuhan lang ako ng data ng mga drivers and operators ko, mga mekaniko, na base lang doon sa mga ditang sinasabi nila. So maaari silang magpeke doon, pikihin ka sa mga datang sinasabi. So ang ginagawa ko kasi, nagsasite ako, binibisita ko mismo yung site. So yun, ako mismo yung nakaka-actual doon sa pangyayari doon. Ay, ano ba yan? Bakit nagkukwentuhan tayo ng ganyan? Wala yan. Napunta lang yan dahil sa exercise nga. Kumpara sa ganito, mahaba kasi yung oras natin ngayon. Sa ganitong klase, grabe traffic sa ganitong klaseng hanap buhay, grabing traffic. Grabing haba ng oras. So, imbis na i-exercise mo, itulog mo na lang. Malaking bagay pa rin, malaking bagay naman yun sa kalusugan, yung tulog. Napakalaking yung tulog. Actually, makumpleto mo ang tulog mo araw-araw, possibility na lumaba pa ang buhay mo ng maraming taon pa. Pero yung makulangan mo din ang tulog mo sa araw-araw, ayon sa mga eksperto, ay nababawasan din ng maraming panahon, ng maraming taon ng buhay mo, ayon sa mga eksperto yan. Naniniwala din ako, siyempre ang tao nabubuhay yan dahil sa mga nabubuhay na organisms din dyan. So yung sinasabi nila na nagre-repair yung mga cells na minsan nasisira yan dahil sa minsan sa mga maling pamumuhay, mga ganun, mga nakasanayan, mga ganun, masugat, mga ganun. Yung mga cells nagre-repair yan kapag ka ikaw ay pag ang tao ay natutulog. Bakit kaya? Bakit sinabi nila na nagre-repair? Sapagkat may mga living organisms din dyan. Ang katawan per se
ay hindi yan nag-i-exist ng katawan lang na ganun. Kaya nga andyan yan at nananatiling fresh dahil yan sa mga living organ, mga buhay din na andyan. So yun nga yung mga taga-repair, yun yung mga good bacteria na sinasabi nila yata yun. Basta yun na yun, alam sa mga medical terms, alam yan ng mga doktor. Hindi tayo gano'n, kaya yun lang na-share, na dadaanan lang natin yan sa kwentuhan natin. Okay pa, so yan, maraming salamat po sa panonood. Ang napaka-traffic, ay nako, sobrang traffic naman dito sa dinaanan natin. So magkakanan tayo sa pinapakanan tayo dyan eh. Saan tayo kakanan? Anong lugar tong kakananan natin? Kaya malalaman natin mamaya. Sobrang traffic naman yan, grabe. So ito na pala, dito na tayo pinapakanan, no? Ha? Kaya to? Slight left. Grabe pala itong pinagpapadaanan sa atin. Ang sikip. Di lang tayo dumadaan din dito, marami dumadaan. So ito talaga yung shortcutan to siguro. Well, hindi natin kabisado ang mga daanan, lalo na dito sa Cavite. Hindi naman tayo In taga rito 500 meters, turn left. at bibihira tayong makakapunta dito. So nagta-traffic talaga kasi masikip yung kalsada at salubungan pa. Sa ganitong okay lang na may magsasalubungan, pero dapat kaunti lang. Eh kung ganyan karami yung magsasalubungan at minsan may mga malalapad pa, well, ewan ko, yung mga sasakyan na mga nagpapalapad, so mahirap yun. Mga pick up, pinapalaki nila yung mga gulong nila, so lumalapad yun, nahihirapan sila. Diyos ko, napaka-traffic pala dito. Ay nako. Itong mga to. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Bakit? Pa-Cavite Expo tayo. So ito siguro yung shortcut na daan. Pero hindi ko alam kung anong to. 397. May bato sa atin. Nakalimutan ko palang mag-set destination. So hindi ko na kinuha. Hindi ko pala nakuha ito. Ay na set ko muna. Set destination. Saan na yan? Set destination. Ito palang set destination. My destination. SM Mall of Asia ba? SM Mall of Asia. Turn left.
Continue for 4 kilometers. Naku. So, ayan, madilim na. At dumadaan tayo dito sa walang kabahay-bahay. So, kabukiran ito. Talahiban. Marami namang sumasakay. Ay, manlalakbay. Mga sasakyan na dumadaan. So, daanan talaga to. Bypass siguro ito. Wala kasi nakalagay na ano dito kung anong may nakalagay na yata. Walang nakalagay kung anong ano to eh. Anong kalsada to eh. Hindi rin kompleto si Google. Hindi niya sinasabi kung anong kalsada to. In fairness ha, mabilis. So 2.2, mag-circle tayo. Kasi chinek ko dun sa mismong CP mo din. Kung may sound yung ano mo, yung sinend mo sa akin, wala pa rin. Subukan mo kasi pakinggan yung sayuan. Kung may sound ka dyan, sa sinend mo, wala. Ayan, meron ba? May sound ba o wala? Wala pa rin. Ayan, meron ba? May sound ba o wala? Wala pa rin. Meron naman ah. Dinig na dinig ko eh. Pero yung kanina wala nga. Andito ako, pauwi na. Naghatid ako dito sa may 13 Martires eh. Ay, In naka-record 400 pala ako. meters at the Well, roundabout, continue straight. kausap ko po yung aking misis. Ayun, dito yun oh. Ayan.
yan at paglagpas natin ng kanto na yan, mayroon pang isa, tapos kakaliwa tayo sa may General Trias. So malayo-layo pa talaga tayo, layo-layo pa. Antero Highway, malayo pa, napakalayo pa natin. Yan po dito. Well, binabatuhan tayo kasi puro dito lang eh. Ayoko na. Lalo akong hindi makakauwi kung a-acceptin ko. Hindi, in-ignore na lang natin. At, hindi na muna tayo mag-open. Nag-set na nga tayo ng destination, pero iba pa rin yung itinuturo sa atin, binibigay. So, hindi na tayo mag-open. Pagdating na lang doon, saka tayo mag-open. In 300 meters, turn left onto General Trias Bypass Road. Take the next left onto General Trias Bypass Road. In 400 meters, turn right onto Antero Soriano Highway, R-1. Bakit pa rin tayo pinabatuhan? Hindi ko na in-open yun, no? Kasi nga dahil sa iba yung binabato nila, so pwede tayong tumanggi. Take the next right onto Antero Soriano Highway, R-1. Nadurog na yung biskwit dito ah. Kain po tayo biskwit. Nadurog.
Continue on R-1 for 8 kilometers. Buenas to. Ang hirap talaga ng ganito. Hirap. Dahil sa may singit-singit pa sa kanan. So maraming ano dito. Kaso hindi naman ako taga rito. Gusto ko nang umuwi eh. Dito lang binabato. Nako. Grabe ah.
Cavitex. Parang doon yung Manila Cavitex ah. Ha? Posible naman, no? Ilog nga yun eh.
There's a 6-minute slowdown on Antero Soriano Highway in 50 meters. You are still on the fastest route. So, nandito pa rin tayo sa may Antero Soriano Highway. So, malayo-layo pa. Yung Mall of Asia, 18 kilometers pa. So, ma-traffic. Nakabukas pa rin naman yan. So, walang papunta doon. Binabatuhan tayo yung mga dito lang. So, hindi tayo tumatanggap ng dito lang sapagkat gabi na. So, ayaw natin dito, hindi natin kabisado sa siyempre mas mapapalayo po kasi ako. Gusto ko papunta na doon talaga. Hindi pa naman yung ang inuuwian ko, hindi pa naman Asia talaga, malayo pa rin. So syempre doon ako magbe-base kasi papasada pa ako kung doon at doon ako paikot-ikutin, okay lang, medyo malapit kaysa dito Cavite, layo po doon. Manila, Pasig, Mandaluyong, Quezon, lalo na Quezon City, Valenzuela, Malabon, talagang doon magpapaikot-ikot ako. Pasay, some parts ng mga Paranaque, paikot-ikot ako dyan dahil mas malapit ako. Pag anytime na gusto kong umuwi, kakauwi na ako, magsisit di ako, marami pa rin makukuha. Ito nga ang hirap. So binato sa akin ito kanina. Well, kaya ko kasing mga tumatanggi-tanggi, kaya yon. Ito yung napala sa hindi pagtanggi. So 1-4 lang to. O ilang oras nating biniyahe, tapos itong pabalik natin wala tayo makukuha. So lugi. Kung nagpaikot-ikot lang tayo doon, mas malaki pa yung kikitain natin. Okay sana kung araw, kasi yung mga binabato sa atin dito, papatusin natin yun kasi siyempre nakikita pa natin. Hindi pa naman tayo pwede yun. Pero pag ganitong mga oras na, gabi na, hindi na. Kung alin yung mas palapit, doon tayo sa ating uuwian for our safety na rin. Ay, umuulan pa. Yan, binabatuhan na naman tayo. So iba na naman to, barangay 133 Pasay. Pwede na to. So Pasay din to eh. Ayan, so Arriving in 6 minutes at 6:27 p.m. This route is toll-free. Ayan, so kumuha na tayo. So maraming salamat po sa panonood. Gagawa na lang po natin ng separate video itong ating susunod na misyon. Arriving in 6 minutes at 6:27 p.m. This route papunta is rin naman po sa toll-free. Pasay. So maraming salamat po. God bless po everyone. Paalam po muna. Pansamantala po.